Alam nyo ba na hindi lahat ng child support or economic issue ay pasok sa economic abuse under anti-vowsy law? Attorney G, ano-ano bang mga kaso ang hindi pasok sa economic abuse under anti-vowsy law? Isa-isayin natin ito. Una, good faith exceptions. Kung ang isang ama ay hindi makapagbigay ng suporta dahil totoong nawalan ng trabaho siya, o dahil nagkasakit o naaksidente siya, o dahil nagkaroon ng isang emergency sa kanyang pamilya, then hindi magiging liable ng economic abuse siya. Dahil para pumasok sa krimen ng economic abuse ang isang hindi pagbibigay ng suporta, dapat ito ay malisyoso niyang ginagawa o kanyang sinasadya. Yung tipong hindi pa rin nagbibigay siya kahit siya naman ay may pera hanggat hindi nasusunod ang mga kagustuhan niya, o kung sinasadya niyang wag magtrabaho para lang magkaroon siya ng dahilan na huwag magbigay sa iyo. Kaya kapag hindi pasok sa economic abuse ang kaso mo, isang petition for support lang ang maikakaso mo. Pangalawa, valid and moral exemptions. Kung hindi ka pinagtatrabaho ng asawa mo dahil sa valid, serious, or moral grounds, o may matibay siyang dahilan upang gawin niya ito, then hindi mo maituturing na economic abuse ang ginawa niyang ito. Halimbawa, kung pinagbabawalan ka niyang bumalik sa trabaho dahil sanggol pa lang ang mga anak ninyo, o kaya dahil nalaman niya na may kalaguyo ka pala sa dating pinagtatrabahuan mo, o kaya naman illegal o immoral ang dati mong trabaho, hindi pasok sa economic abuse ito. At ang pangatlo, difference of opinion. Kung ang dahilan kung bakit hinahawakan ng asawa mo ang pera ninyo ay dahil gastador kayo, o kaya siya nagbebenta ng ari-arian ninyo upang pambayad sa utang ninyo, then hindi pasok sa economic abuse to, kundi magkaiba lang ang opinion ninyo pagdating sa paghawak ng pera ninyo. Dahil para pumasok sa economic abuse ang mga sitwasyong ganito, dapat malisyosong kinokontrol ng asawa mo ang pera ninyo upang makontrol din kayo at ang galawan mo. Kaya ang tamang solusyon sa pangalawa at sa pangatlong problemang ganito ay pag-usapan nyo ng mabuti ito at ng asawa mo, at matuto kayong makinig at magkompromiso. Kumuha kayo ng pwedeng mamagitan sa inyo na pareho ninyong pinapakinggan at nirirespeto, at malay nyo, makatulong ito sa inyo. Bukas, pag-usapan naman natin ang mga issue na bumapalot sa anti-vowsy law. Chine!